Mayong gabi sa tanan, mga igsoon. Karon nga gabi yun, nagpasalamat ta sa kagayunan nga gihatag sa Ginoo nga nakahimo pagyapon ta sa pag-gather diri sa iyang balay alampuanan aron sa paghimaya sa iyang ngalan. Okay. Sa tanan natong ginabuhat sa matag adlaw atong hinumduman nga ginasulat ni atong ginabuhat sa basahon sa Book of Remembrance, di ba? Oh. Ang pinaka nindot kayo nga masulat dito kanang nasulat dito nga ikaw nagasimba, ikaw nagaalagad sa Ginoo. Di ba? Okay. Kay ang maayo ug daotan ginasulat biya tanan dito. Okay. Ang pinaka nindot nga masulat permente dito kanang ang tanan nimong binuhatan gibuhat nimo para sa Ginoo. Okay. Kita mga kaigsuonan, sumala sa pulong sa Ginoo. For there is no difference, for all have sinned and come short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Romans 3, verses 22 to 24. So walay kalainan maigsoon, kita tanan makasala. Okay. Walay isa sa tuwa diri nga makaingon nga walay sala. Nga naman, tungod kay ang pulong sa Ginoo matuod nga nagpailang nga kita makasala. And the same time, kita maigsoon dawaton nato nga sa diyang niabot na ang sala sa kalibutan sa atong amahan nga si Adan ug si Eva, na panunod na nato ang kinaiya nga hulog, fallen nature. Nanatay kinaiyang hulog, fallen natures nga ang atong kasing-kasing malinlaho na kayo. Okay. Muna nga balantayan kayo ang atong kasing-kasing. Okay. So, tungod kay kita makasala, ug dili gusto sa Ginoo nga mawala ta, tungod kay ang bayad sa sala kamatayon man. Tungod niya na ninaog siya diri sa kalibutan o gi-justify ta niya. Okay, nganong gi-justify man ta niya? Kay dili ta maka-justify sa atong kaugalingon. We cannot justify ourselves nga wala tay sala. He is the one who justified us. Ato ginang perminti. Ug ato ginang perminti nga timan-an because kanang justification nga iyang gihimo dili basta-basta. We need to understand aron nga maka-appreciate ta. Kay dili ta maka-appreciate sa mga butang wala nato masabtan. Ug kung dili nato masabtan, ang atong pag-alagad bilang Adventista murag palong-palong. Murag kanang ganahan na siguro po mag-alagad mo na. Pero kung masabtan nimo bisa pag moabot ang mga trials, you can still smile. Nga naman, tungod kay, nasayod ka, nga gigugma ka niya. Gi-justify ka niya. Kano sa man ta gi-justify maigsoon? Kanang mga buutan na ta? Kanang gi-justify ka niya, kay buutan na kayo ta? According sa Romans chapter 5, verse 8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Mintas kita makasala pa, sa diyang kita makasala pa, tungod kay gugma man siya, He cannot deny Himself that God is love, that He is love. So He commended His love. He commended Himself nga mo rescue as sinners like me, like you, di ba? Sa ato ang kita tanan, girescue ta niya. He justified us. Ug sa diha nga gi-justify na ta niya maigsoon, unsa na may angay natong buhaton? Okay. Unsa may angay natong i-response kanang tawo nga gi-justify na kay di man ta maka-justify. Siya man ang nag-justify sa tuwa. Unsa may atong himuon sa diyang gi-justify na ta? Ningon ang sa diyang nasabtan ni Pablo nga gi-justify siya kay makasala man gyud si Pablo.
Siya pagay ang nanguna sa pag-persecute sa mga disipulo ni atong panahon na. Pero sa diyang gitawag sa Ginoo ug nasabtan niya na na-justify na siya. Pinaki kang Kristo. Nakaingon din siya, nasabtan din niya, mo na niyang gisulti. Romans 1:16-17. For I am not ashamed of the gospel. Wala na akong gikaulaw ang Ebanghelyo ni Kristo. For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Sining nasabtan na ni Pablo nga na-justify na siya. Unsa iyang gihimo dayon? The just shall live by faith. Ang na-justify na, ang gipakamatarong, magkinabuhi na sa pagtuo. Muna nga, kung unsa ang mabasa, kinabuhian. Kung unsa gusto sa inspiration, kinabuhian. Dili na siya malalison. Kay ang makasalsala nga nagpabiling nga makasala, malalison. Muna nga, di ko ganahan ka ng mga debate. Kaya ka nang kusahay mag-debate, sige maglalis. Actually, di man kailangan nga mag-debate. Kung sa may kailangan, ato nang basahon ng pulong sa Ginoo. Ato na siyang sabto o kinabuyan. Nga pa ba i-debate na? Di ba? Basahon, mangayo ka. Mangayo kung siya nga nakulangan sa kalam, pangayiwa siya. Mangayo, then masabtan, kinabuyan. Pero kung buhi pa ang kaugalingon mo, magkisi-kisi pa gina siya. Wala nga si Pablo na-realize niya sa iyang kinabuhi. Nga kung buhi pa siya, di siya kabuhat sa pagbuton sa Ginoo. Muna nakaingon siya, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Nalangsang ako uban ni Kristo, dili na ako. Kaya kung buhi pa siya, kung unsa ang gusto sa Ginoo, magkisi-kisi pa siya. Kaya buhi pa man siya. Pero kung patay na siya, si Kristo na ang nabuhi, ang kinabuhi ni Kristo nga matinmanon, mauna ang iyang kinabuhi. Mauna usab ang kinabuhi sa mga Adventista. Ganindot siguro kay ba? Oo nga, ang kinabuhi sa mga Adventista, si Kristo na yun. Oo. Siguro, dili na yun. Makauli na kita sa atong puyanan. Di na ta magdugay dahil gusto pa ba ta magpuyo dahil sa kalibutan nga. Puno sa problema. Di ba? Dagang problema Sa balay lang daghang labonon. Problema ba na? Kung dili na nimo solusyonan, mudako. Mudaghan na imong labonon. Dito sa atong pulyanan, wala tayo laba-laba dito. Di ba? Dayon, wala na kagulanan. Dahil sa kalibutan, puro kagulanan. Oo. Kung wala na bugas, wala na kung wala trabaho, wala problema na. Oo. Mao na nga importante nga maglakaw kita diha sa pagtuo. Mao na nga ang sa diha nga i-justify natin niya, naglakaw ta diha sa pagtuo. Ug mao na ang ginatawag na sanctification. Kay as bilang Adventista, nasabtan na to nga naay ang kaluwasan. Gitawag na justifications, sanctification, and glorifications. Na-justify ka tungod sa pagkamatarong sa grasya. Okay. Kay ang pag-justify niya sa tuwa, matarong man to. So, gitawag to siya pagkamatarong sa grasya. Okay. Sa diha nga na human na ang proseso sa pagkamatarong sa grasya, nilakang na punta o sanctification. Ngano na unsaon man nga ma-remain ka dala nga ma-sanctifications kanang magpadayon ta sa pag-sanctify. Mao na ang sa ginatawag nga pagkamatarong sa pagtuo. Righteousness by faith. Mao na nga kung unsa ang pulong sa Ginoo nga gisulti, kung wala nasabtan, mangayong kalab. Then kung masabtan, kinabuyan. Okay. Mahimo ikaw kahayag sa kalibutan. Inga na ka importante. Okay.
Sa unsa may sekreto nga ma-maintain gyud nato ang atong sanctifications. Kailangan nato ni behold the Lamb of God which taketh away the sins of the world. Kailangan kanunay kita mutan-aw kang Kristo. Ngano man, tungod kay kung dili maguta mutan-aw kang Hesus, bisag nga tuo na ta nga gi-justify niya, ikaw maluya gyapon. Dali ra ka matumba. Dali ra ka mapukan. Ngano man, tungod kay wala ka nagtan-aw kang Hesus. Wa ka nag-behold. Wala ka nag-behold sa the Lamb of God. Mo na nga importante ang kanunay sa tan-aw kang Hesus. Aron ng imong pagtuo magkapadayon. Kay usahay kung makatan-aw ta sa atong mga igsuon sa iglesia, maluya ta kay sila kung magluya-luya pud sila dahil ato silang gitanaw na maluya pud ta. O matakdan ta. Kita ta sa atong mga leaders nga murag naluya pud sila, di maluya pud ta na. O kita tag mga sayop, di na kay taganag musimba ang uban kay naluya na pud. So unsa man nganong naluya man kay wala sila nakabantay sa sekreto. Ang sekreto nga makapadayon sa sanctification process is katulad yung nagatan-aw kay Jesus. Ningon ang Hebrews chapter 12 verse 2. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hands of the throne of God. So diha lang gyud kang Hesus, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Atong hinumduman nga ang grasya gift na siya. Ang pagtuo gift gyapon na siya. Nganong gift man siya? Tungod kay nay ang pulong sa Ginoo sa the author, sinugdan, ug siya pod ang finisher. It means to say, wala giatua. Siya ang sinugdan, siya pag yun ang katapusan, siya ang nagahuman. So asa man ang atua na? Kay wala man atua. O iya tanan. So kung ang grasya gift, ang faith gyapon gift. And that kind of faith is called the faith of Jesus. Gikinahanglan ta sa ginatawag nga the faith of Jesus. Kita nga tawhanon, namatay pagtuo. Pero ang atong pagtuo, dili makasurvive. Especially sa mga trials nga dili na makaya sa tao. Pero ang faith of Jesus, mauna siya ang sekreto nga makasurvive in these last days. Kinahanglan ta ana nga klase ng pagtuo kanang ginatawag nga the faith of Jesus. Kanang usa may pagtuo ni Jesus sa diha nga kabantay mo ni Hesus nga sa diyang dakpuno na siya, nagampo siya sa katulog, kabalik-balik siya katulog. Ningon siya yung pagampo, nasayod siya sa iyang responsibilidad. Dili basta-basta iyang responsibilidad, hangyo siya sa amahan. Kung mahimo kining kupas sa pag-antos, if possible, if this cup will pass, mulabay sa iya ba? Pero ang katapusan niyang pagampo is, but the will be done, ang imong pagbuot mo'y matuman. And that is the faith of Jesus. Maigsoon natay mga handom sa kinabuhi diri sa kalibutan. But we always remember na ang atong pagampo kailangan na ay ginaingon nga ang imong pagbuot mo'y matuman. Kay usahay, bisag dili na pagbuot sa Ginoo. Tungod kay mao gipitik sa imong deceitful nga kasing-kasing, mao na may matuman. Tungod kay mao naman ang imong gusto, bisag dili gusto sa Ginoo, mao na'y matuman. Mao na nga kana nga pagtuo, di na kasubay. Ilabi na maigsoon nga sa dili pa moabot si Hesus, moagi tag trouble such was never was.
Kani bitong atong mga trouble nga diri sa kalibutan karon dili pa nimo. Mana nga gikinahanglan ang pagtuo ni Jesus to survive. Without the faith of Jesus, kung wala tay pagtuo niya na, it is impossible na makasurvive na. Bisag Adventista ta. Basta wala tay pagtuo ni Jesus, we cannot survive. Bilang Adventista, usa ka pribilehiyo. Pero Adventista lang na wala tay pagtuo, di ka survive. We cannot please God without faith. Mao nga importante gyud ay nga naa gyud tay pagtuo sa matag usa sa atong Ginoo. Oh. Ningon ang Espiritu sa tagna diri sa Review and Herald, October 18, 1898. The knowledge of what the Scripture means when urging upon us the necessity of cultivating faith is more essential than any knowledge that can be acquired. Importante yun yung pagtuo may igsoon tungod kay i-cultivate ang pagtuo. Naman tayo mga knowledge diri sa kalibutan. Pero kailangan yun yung i-cultivate. Mas pinaka-importante yun yung i-cultivate kining pagtuo. Tungod kay mag-unsa man nga daghang kag kwarta sa kalibutan, pero huyang ang imong pagtuo. Mag-unsa man nga daghang kag mga talento, daghang kag kadako imong posisyon, pero huyang ang imong pagtuo. Manang importante gyud nga i-cultivate nato ang pagtuo. Okay. Ilabi na ang kanunay sa pagbasa o pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Sa Espiritu sa tagna, ato na siyang basahon. Oo. Aron ma-develop ang ato ang yung relasyon, pagsabot, o ang ato ang pagkinabuhi ng Kristohanon Adventista. Okay. Nganong importante mga spirit of prophecy nga naman tayo Bible? Okay. Actually, nakadungog na ba mo sa ginatawag nga Bible and Bible alone? I believe in Bible and Bible alone. Okay. That's my principle also. Pero wala nagpasabot nga kung moingon tag Bible and Bible alone, wala na spirit of prophecy. Nga naman, tungod kay ang spirit of prophecy, mauna sa katumanan nga nahisulat sa Biblia. It means to say, ang Biblia nga atong kinatuhuan, buhi, may katumanan ang nahisulat na. So it means to say, kung nagtuo ko sa spirit of prophecy, usa na siya ka ebidensya nga ako nagatuog yun kung unsa ang nahisulat sa Biblia. Pero kung dili ko mutuo sa spirit of prophecy, sa pagkatinuod, wala ko nagatuo sa ginatawag na Bible and Bible alone. Kaya ang Revelation 19:10, naman na dara that the testimony of Jesus is spirit of prophecy. Nga ang pinaagi sa liyok sa balang espiritu, nasulat na siya ang kadaghanon sa mga balasahon. Aron nga igiya ang iglesia, aron nga magmalig-on, aron nga makaangkon sa pagtuo nga nagikan diya kang Jesus. Maningon ang spirit prophecy sa Bible Commentary, Volume 6, page 1084, paragraph 8. There is one great central truth to be kept ever before the mind in the searching of the Scriptures. Christ and Him crucified. Every other truth is invested with the influence and power corresponding to its relation to this theme. It is only in the light of the cross that we can discern the exalted character of the law of God. Diha nato makit-an diha sa Kalbaryo sa cross unsa ka importante ang balaod. Kay kung dili na kailangan ng balaod, kung i-lower pa niya ang standard, dili na siya pwede nga magpalangsang. Sa diyang makasala ng tao, mingon na siya nga, ay mo problema, i-lower na lang ako ang standard, paon na ako ng balaod, hindi na siya magpalangsang.
Pero tungod kay ang iyang balaod standard man na. Ni ani gyud siya diri nga taliwala nga kita makasala, gitagaan tag pamaagi nga mapabalik ta sa iyang standard. Mapabalik ta sa perfection. Kay gihimo beta ang tao nga perfect. So mo na nga, be therefore perfect as my Father is in heaven is perfect. Nganong gisultihan man ta niya na? Tungod kay dili ta perfect to. Pero naay pusiso nga mahimot ang perfect through Him. Pinaagi sa iyang tabang, pinaagi sa iyang grasya, pinaagi sa kanunay nga pagtanaw niya kaniya. No. Mao na nga pasalamat ta nga ang unang ang sa pagkamatarong atong naangkon. Dayon, ang pagkamatarong sa pagtuo, sa diyan kita nagatan-aw kang Hesus kanunay nagapadayon. Hantod sa pag-abot sa paghukom, ang iyang pagkamatarong, iyang ikuruna sa tuwa. Mao na ginatawag nga Christ righteousness. Kanang Christ righteousness, mao na siya ginatawag nga glorifications. So, nganong na-justify ta, tungod na sa pagkamatarong sa grasya? Nganong na-sanctify ta, tungod na siya sa pagkamatarong sa pagtuo? Nganong na-glorify ta, tungod na sa pagkamatarong ni Kristo? Maigsoon, sa diyang natao si Hesus dali sa kalibutan, gikan sa iyang pagkabata, hantod sa iyang pagpalangsang sa cross. Wa gyud siya naghimo og sala. Wa gyud mansa, maigsoon. Ngano man nga wala gyud siya nagpakasala. Tungod kay kana nga pagkamatarong, gikan sa iyang pagkatao sa kalibutan, hantod sa pagpalangsang sa cross, kana nga sanctification, kanang walay mansa nga pagkamatarong, iyang gusto niya ihatag niya sa imo ug sa kuwa. Iyang ikuruna niya sa imo sa kuwa sa panahon sa paghukom. Mao nga sa diha nga mulantaw ang amahan sa tuwa, dili na kita mo makit-an. Ngano man, si Kristo na, kay ang pagkamatarong ni Kristo naa na sa tuwa. Kaya ang atong pagkamatarong sama lamang sa trapo. Di kasulod sa langit. Kay walay makasulod sa gingarian sa langit nga mahugaw. Muna nga gikinahanglan sa pagkamatarong ni Kristo. Kay kung wala ang pagkamatarong ni Kristo, ikaw o ako di gyud kasulod sa gingarian sa langit. Ikaw o ako makaingon gyud ang balaod nga ikaw makasala. Apan kung naa sa atuwa ang pagkamatarong ni Hesus, the law, ang balaod, masatisfy siya sa pagkamatarong ni Hesus. Because only the righteousness of Christ nga mauray makasatisfy sa balaod. Stricto kayong balaod nito. Di basta-basta ang balaod. Kung mo nang studiyan og mayo, kanang balaod, stricto kayo na. Dili na siya gusto na mansa gamay. Mao na nga, maabot yun nato ang perfection, dili sa atong abilidad. Dili sa ato ang kusog, kung dili sa iya. Mao na nga, nasabtan ani Pablo. Mao na nakaingon siya, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Pinaagi lamang kang Kristo, mahimo na ang tanan. Walay gire imposible. Maka-come up data sa standard sa Ginoo. Kay dili man pwede nga i-lower ang standard sa Ginoo. Kay ang standard sa Ginoo is perfect. Ingon sa Spiritual Prophecy, to lower the standard of the Lord is to make it imperfect. Ang pag-lower sa standard sa Ginoo or to modify sa balaod sa Ginoo is to make it imperfect. Kay ang pulong nga perfect, dili na nimo pwede kanang utruhon or i-modify pa nimo. Ang perfect na siya, dili na nimo pwede nga utruhon. Mga nga, dili niya pwede ma-lower kay perfect naman good siya. Pwede ba na nga dalon ta sa langit nga naay
makitan sa tuwa nga salawayon, mahimo na ang langit nga dili nindot kas tanan. Kinaan na may makitaan dito nga spot dito nga dili mao, di ba? Mao na nga importante gyud nga ma-come up nato na ang kaning pagkamatarong ni Kristo. Ningon ang Spirit of prophecy, the sure word of prophecy as the foundation of the faith of the Seventh Day Adventists. Nindot kay dynamic. So, kaning sure word of prophecy as a foundation of the faith of the Seventh Day Adventists. Okay. The prophecy of Daniel and Revelation should be carefully studied. And in connection with them, the words, behold the love of God which taketh away the sins of the world. Nakadumdum mo sa akong gibasa kaganina? Okay, ako tong uturog basa, aron ma-connect na to. Ningon dire, every other truth is invested with the influence and power corresponding to its relation to this theme. Kanang Christ and Him crucified. So matag kuan diay magahisgot itag propesiya, kailangan naka-connect niya ang love of God. Kay mao may in connection with them the words behold the love of God which taketh away the sins of the world. Pagkanindot may igsoon nga natawo ako nga diri sa atong henerasyon nga katapusan nga nagpuyo diri sa kalibutan nga nata sa last days may igsoon og ningon diri ang Biblia nga blessed is that reader. Bulahan siya nga nagabasa and they that hear the word of this prophecy and keep those things which are written therein, for the time is at hand. So mabulahan na ikaw nga nagabasa, nagapaminaw, o nagakip, nagatuman. Pero kung sige lang kagbasa, pero walay tuman-tuman, di niya po na siya blessed, kay kulang man siya. So mahimo ra kang blessed kung kita nagabasa, nagapaminaw, o nagatuman. Okay. Tungod kay ang panahon haduol na. Di ba? Ang panahon haduol na. Asa naman ta karon nga iglesia may igsoon? Asa naman ta karon kung atong basahon ang pinadayag 1 versikulo 10 padulong sa 11. Kung ato nang basahon, ako na shortcut, naay ginatawag na 7 churches, di ba? Then sa 7 churches na adalay Ephesus, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Okay. Og atong hibaw-an may igsoon nga naa nata sa katapusang Iglesia Militanti. Iglesia Militanti. Nganong Iglesia Militanti pamantakay? Tungod kay kanang 7 churches, mao na siyang Iglesia Militanti kanang nakigbiso. Ang pulong nga militante nagsagol pa ang bulayon og trigo, ang kanding ug ang karnero. Mao na nga sa atong iglesia, kung natay nakit-an nga mga badlungon nga Adventista, tungod kay nagsagol pa ang bulayon og trigo. Gali lang dili ta makahukom kung kinsa ang kanding, kinsa ang karnero. Kay dili man nato na trabaho. Okay, ang atong trabaho is sa paghigugma sa atong mga igsoon. Unsa man ang 7 churches? Unsa may pasabot ana? Naabay siya 7 ka mga iglesia nga sa diyang moabot si Jesus, naa say 7 ka pito ka mga iglesia nga pagaulian. Unsa may pasabot niya na? Okay. Atong tugutan ang espiritu sa tagna nga mohatag ka nato sa pagsabot. Okay. Para dili nato ma-private sa pag-interpret. Kaya ang propesiya mangunay sulat sa Daniel Revelations, kailangan siya nga dili pwede i-private interpretations. Nga naman, tungod kay walay mga sekreto nga mga butang nga gipadayag kung dili pinaagi sa iyang mga sulugon nga propeta. Okay, Amos 3:7 gina siya. So ningon siya diri sa Ellen White,
The names of the seven churches, kanina yung mangalan ng mga seven churches, are symbolic of the church in different period of the Christian era. So, ang seven churches di ay din siya nagsugod sa Christian era. So, it mean to say, walay labot ang Jewish church ani. Kato raning pagsugod sa Christian era. Okay? Pag may seven churches, diri na ni siya starting sa Christian era. Okay, wala pang Christian Jewish church pa man sa una, di ba? Okay. So sa Christian era ni siya nagsugod ang seven churches. The number 7 indicates completeness. And it's symbolic of the fact that the messages, ang mensahe, extend to the end of time. Nakaabot sa end of time, sa atong panahon. While the symbols used reveal the foundation of the church at the different period in the history of the world. So ang kanidi ay 7 churches, unsay gipangalan di ani di ay dili ni siya nga 7 ka buok nga iglesia. Naalan di siya 7 ka mga iglesia nga ang ilang condition is nagkalahi-lahi. For example, ang condition sa Philadelphia is brotherly love. Di ba? Naa sila condition nga inigsuon gyud nga pagigugma. Dayon, dari po sa Laodicea, napoy lahi nga kondisyon, di ba? Nga gisulat sa Biblia. Mao ni siya nga symbols used to reveal the condition of the church at the different period in the history of the world. Okay. So, ang kaning iglesia, mo na nga, the message to the church of the Laodicea is a starting denunciation, and it's applicable to the people of God at the present time. So, naanagid ta sa kinatapusan ng iglesia maigsoon, militante. Ug ang gikinahanglan nato nga maabot nga kita mahimong overcomer. Kaya ang condition ani iglesia, unsay condition ani, unsay gisulat diri sa Biblia? Lukewarm. Ningon siya, so then because thou art lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Iya kunutang luhaon. I will, it mean to say future tense. So, iyang iluwa, especially nga ang paghukom magsugod sa iglesia. O ang pulong nga Laodicea sa Griego ay Greek nga pagkasulti na Laodike. People sa decay, and Leo is people or speak. Pero kung yung kag-decay is mo na siyang judgment. Kung imo na i-combine, the people declaring judgment. Mo na nga naatay 3 inches message. Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is gone. We have the message of the 3 inches message. We have the message of the judgment. Dili kaning judgment nga message, dili sa paghukom. Kundi mo ni siya'y mensahe sa katapusan nga moabot gyud ang panahon sa paghukom. O kailangan nga naag gyud tay pagpangandam. Okay. So, ang atong panahon, ningon siya diri sa Review and Herald, the grace of God given in Jesus Christ for salvation becomes the wrath of the Lamb to those who reject divine grace and mercy. Kita nga mga Adventista, wala may antibok tao sa kalibutan gigugma sa Ginoo. Okay? Pero unsay kalainan sa Adventista nganong nahimo matang the best people in the world? Nahimo tang the best people in the world tungod niya sa mensahe nga gisalig sa Ginoo. Ang ubang tao sa gawas gigugman sa Ginoo. Kita nga mga Adventista og sila pareha rata sa pananaw sa Ginoo. Ang nakalain lang sa tuwa nga nahimot ang the best people in the world tungod sa mensahe nga gihatag sa tuwa. Tungod sa responsibilidad nga gihatag sa tuwa. Pero kung kini nga grasya, kung kini nga opportunity nga gihatag sa tuwa, dili nato ma-appreciate kana nga grasya naay opposite po niya na
o na opposite nga kung dili ta mudawat sa grasya, nailahi nga ato ang madawat. Mao na nga importante gyud ay nga masabtan nato nga naa gid ta diha sa Ginoo sa iyang grasya. Okay. Okay. Ang atong time zone is hapit na 9:00. Okay. So, I think 15 slide pa ko mag-zone. Then, ang kaniyang slide is 24. Oo. Di mo ko gusto nga magpadayon tani nga murag katulgo, basi katulgo na ta badayon. Kung ako nagpadayon din matulog na ta, di mo gyapon masabtan. Di ba? So, ato ni siyang puton. At least, naamoy na nakutlo nga mga pagtulunan. I hope and I pray nga atong paminting handumon ang kamatuoran sa Ginoo. Kung naaman tay mga kamatuoran nga nasabtan na, tuguti nga kanang kamatuoran mahimong realidad sa atong kinabuhi. Tungod kay kung kanang kamatuoran dili makaluwas sa tuwa, dili makasanctify sa tuwa, kana siya muhatod sa tuwa sa kalaglagan. Kay paninglan dito sa mga butang nga gisalig sa Ginoo. Maigsoon, ang grasya dili na siya mo'y katapusan hugna sa kaluwasan. Mao na ang grasya, mao na siya ang unang ang-ang sa kaluwasan. Mao na nga paghuman sa grasya, kailangan lakaw kita diha sa pagtuo. Aron nga makadawat ta sa pagkamatarong ni Jesus. Kay dili man pwede nga justified and glorified dito. So kailangan mo agi man sa sanctified process. Oo. So grasya through faith. You are saved through grace, by God's grace through faith. Kailangan di nato nakalimutan na ang faith. Oo. Kaya naay mga reliyon karon nga grasya naman, okay na siguro. Okay. Kung ang grasya walay pagtuo, di gina nato mahimong realidad sa atong kinabuhi. Walay pulos ang grasya kung walay pagtuo. Apan kung nay pagtuo, ang grasya nga nahitabo sa Kalbaryo sa cross, nahimong dako kayong kahimuan sa imo ug sa kuwa mahitungod sa kaluwasan nga gustong maangkon nato. Mao kana ang buhi nga pag-ampo. Kamputan. Among Dios na may gugmaon, iyas tanang butang, niini nga kagabion ako among kalipay, salamat Ginoo. Tungod sa mensahe na imong kitudlo diri kanamo. Naot na kini mong pabilin sa among kasing-kasing una-una. Tabangi kami na ang mga kamatuoran nga imong gibiyal kanamo, mahimong realidad labi na sa matag adlaw na mong pagkinabuhi. Na kami mahimong kahayag sa katawhan labi na sa among pamilya, sa among mga silingan. Ug kami makahimo sa among mga katungdanan labi na sa pagsangyaw sa may balita. Pinaagi sa among may buhat ug niini nga kagabion Ginoo samtang mga panguli ang matag usa kanamo. Daghang salamat sa imong pag-amping sa among mga agianan. Kaabot kami sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay, kauban sa among mga minahal sa kinabuhi, na makatulog kami na tiwasay, nga luwas tanan katalagman, nga mata kami sa iskubuntagon, adunay kalipay, paglaom, labi na sa pagtuo, na kami mahimong kusgan, na ang among pagtuo mahimong lig-on pinagi sa pagdawat sa imong mga misay. Salamat Ginoo sa pagdawat sa pag-ampo sa ngalan sa gawon sa manluluwas mo sa Jesucristo. Amen. Maayong gabi.